Dumalo po kagabi si Senador Rodante Marcoleta sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ito po'y nangyari nga po kahapon sa kanya pong talumpati sa harap ng mga taga-INC. Sinabi ng senador na handa raw siyang magpakulong kung aarestuhin siya ng otoridad. Ito nga po'y kaugnay pa rin ng napipintong pagsasampa ng kaukulampong plunder case ng tanggapan ng ombudsman laban sa kanya dahil sa umano'y hindi pagdedeklaran ng kanyang natanggap na 75 million pesos na campaign donations nung nagdaang halalan. Sa kabila niyan, bumanat po si Marcoleta na bakit daw siya lang ang tila pinupunteriya imbis na ang ilang pang sangkot sa katiwalian. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig, at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Yan po ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Samantala po naman itinanggi ng PNP ang kumakalat na post na hinaharangan nila ang ilang bumabiyahe para po makiisa sa naturang rally. Meron daw na monitor ang NCRPO na ilang hindi miyembro ng INC ang sumali sa rally. Inaalam nila ang pagkakakilanlan ng mga ito. Samantala sa kaugnay na balita, tinapos na po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang programa at kilos protesta sa People Power Monument sa Quezon City kagabi. Pasado alas 8 kagabi nang ianunsyo po ng isang ministro ng INC na magbabaklas na sila at itutuloy ang kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Kasunod po yan ng pagbawi sa kanilang extension permit. Ang paliwanag naman ng Quezon City government, nagdulot ng matinding abala ang protesta. Anila, libo-libo ang nahuli sa pasok sa eskwela at sa trabaho. Nilabag din daw ng INC ang kasunduan na manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sa kupi ng EDSA. Ayon kay NCRPO Chief Anthony Aberi, naghahanda na rin sila ng dagdag na puwersa para sa Maynila, partikular po sa Liwasang Bonifacio. Hindi katulad sa Quezon City, hindi kinakailangan ng permiso sa Liwasang Bonifacio dahil Freedom Park ito. Dahil nga sa inaasahang rally, suspendido na ng Manila City LGU ang pasok sa lahat ng antas sa buong lungsod ngayong araw. Naniniwala po naman si Pangulong Marcos Jr. na hindi manggugulo ang Iglesia ni Cristo sa kanila pong ginagawang rally. Pero aminado po si Marcos Jr. na siya'y nag-aalala na baka maudyukan daw ang INC ng ibang grupo. Ayon sa Pangulo, nakatanggap sila ng impormasyon na mayroong nag-uudyok sa INC. Kahapon po'y pinaalalahanan po ng Malacanang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na huwag magpapagamit sa mga gustong magpatalsik kay Pangulong Marcos Jr. Ayon sa palasyo, hindi pinipigilan po ang rally maliban na lamang kung may magiging paglabag sa mga batas. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ro na magdulo. Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Sa iba pang balita, may indikasyon naman daw na naimpluwensyahan ng isang international extremist group ang dalawang binatilyong suspect sa pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Nabunyag po yan sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay po sa insidente. 764 ang pangalan ng grupo kung saan kinukuha daw ang tiwala ng mga bata at inuudyukan na gumawa ng mali. Ayon po sa chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros, nakuha ang impormasyon base sa pagsisiyasat sa Facebook profile ng 14 anyos na suspect na si alias Nash. Nakabase daw ang grupo sa Texas sa Amerika at nambibiktima ng mga menor de edad online. Lumabas din sa pagdinig na isang adult groomer ang nakipag-usap kay Nash. Pero paglilinaw ni Ontiveros, iniimbestigahan pa ng NBI ang impormasyong ito. Nilinaw din niyang hindi siya nanawagan ng total ban para sa online games. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group
are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide. Yan nga po ang tinig ni Senadora Risa Ontiveros. Samantala humarap din po sa pagdinig si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia, ang tiyahin ni alias Nash. Inilahad po niya sa pagdinig kung paanong nakuha ng binatilyo ang baril na ginamit sa pamamaril. Ayon po sa kanya, pinasok ang bahay niya at puwersahang binuksan ni Nash ang locker kung saan itinatago ang kanyang baril. Sa ngayon po nasa restrictive custody ng PNP si Pasencia at posibleng masibak sa serbisyo kung mapatunayang nagpabaya ito. Nanawagan naman po sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima na ibaba ang minimum age ng criminal liability. Anila hindi sapat na nasa bahay pag-asa lamang ang mga suspect. Nais din nilang managot ang mga magulang at guardian ng dalawang suspect. Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad ginata. Nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit. Gusto ko rin ibaba yung 15 to 12 years old na para hindi na pamarisan yung paggagawa ng krimen. Dahil kung hindi natin ibababa yan, mamimihasa yung mga minor de edad na yan eh. Marami pang batang papatayin dahil hindi sila makukulong. Yan nga po ang sunurang tinig ng mga magulang ng ilang biktima ng Tacloban school shooting. Nagrekomenda po naman ang nangkaragdagang pang mga reklamo o kaso ang PMPCIDG laban kay resigned Ateneo head coach Tab Baldwin at sa 8 iba pa. 2 counts ng reklamong homicide at 2 counts din ng reckless imprudence resulting in homicide ang inirekomendan sa DOJ. Itong may kaugnayan pa rin po sa pagkalunod nga ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building ng Ateneo men's basketball team sa Dipakulaw, Aurora noong pong June 8. Una nga pong inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law sina Baldwin at ilang pang kasama sa naturang team building. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.